Dominant Protector. Credit to the author. 2,571-2.6K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Makatuwirang sabihin na si kapatid na Darwin, bilang pinuno ng sangay, ay may isang hindi maiiwasang pananagutan sa pagkamatay ng tagapayo ng militar. Pagkatapos ng lahat, ang tagapayo ng militar na si OG ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ang tagapayo ng militar ng punong tanggapan, at ang kanyang tagapagtaguyod ay isa sa mga taong namamahala sa punong tanggapan. Bagamat ang posisyon ng tagapangalaga na ito ay hindi kasing taas ng posisyon ng nakatatanda, isa rin siya sa mga tao sa grupo ng tagapayo ng militar na si OG. Bagamat bumaba ang elder na may intensyon na protektahan si kapatid na si Darwin, halatang ayaw ng taong kinauukulan na may itago ang elder, kaya nagpadala siya ng guardian para subaybayan ang elder at tingnan kung siya ay naglaro ng favoritism o nakagawa ng panluloko. Anong problema? Darwin. Logically speaking, our headquarters, hindi masama ang suporta para sa iyo, ginawa ka naming big boss, at nagpadala pa kami ng Sky Class Strategist para tulungan kang hawakan ng kuta, anong problema mo? Hinayaan ba niyang mamatay ang tagapayo ng militar na si OG? Mukhang patas ang sinabi ng matanda, ngunit alam na alam niya ang posisyon ni Kuya Darwin sa dibisyon paano matatalo ng Earth Class Early Phase ang Sky Class Early Phase. Kung ang Sky Class Early Phase Master ay isang thug lang, okay lang, pero ang punto ay ipinadala siya ng headquarters, at siya ang military advisor ng headquarters. Walang magawa si Darwin sa kanya. Elder Sue, pasensya na. Nabigo akong tuparin ang tiwala ng punong tanggapan. Ibinaba ni Kuya Darwin ang kanyang ulo. Sa harap ng mga tagalabas, napaka-humble niya. Darwin, alam mo ba ang iyong krimen? Ang tagapayo ng militar na si OG ay isang Sky Class Master. Kahit sa aming punong tanggapan, ang Sky Class Masters ay lubhang mahalaga. Nagpadala kami ng isa sa iyo, at pinatay mo siya. Sa tingin ko ay hindi mo matutubos ang iyong krimen kahit na mamatay ka. Ang Sentinel ay tumalon sa sandaling ito at itinuro ang kapatid na si Darwin habang galit itong nagsasalita. Siya at ang tagapayo ng militar na si OG ay parehong subordinate ng taong namamahala sa punong tanggapan, kaya natural na kailangan niyang humingi ng hustisya para sa tagapayo ng militar na si OG. Hindi mo masisisi si Kuya Darwin dito. Ang mukha ni Little Tony ay, napapanahon, namula, at hindi niya napigil ang, tumalon palabas, ano ang kinalaman nito kay Kuya Darwin? Little Tony, sino ka para magsalita dito? Bakit hindi ka tumahimik? Sasawayin pa lang ng tagapagtanggol ang munting si Tony dahil sa hindi pag-unawa sa mga alituntunin, ngunit hindi niya inaasahan na si Kuya Darwin ang unang magpapagalit sa kanya, kaya't hindi na niya maaaring samantalahin ang pagkakataong muling gumawa ng gulo. Gayunpaman, nanliit ang mga mata ni Elder Sue at isang matalim na kislap ang sumilay sa kanila. Ngumuso siya at sinabing, Darwin, bakit hindi mo hayaang magsalita ang munting Tony? May tinatago ka ba? Si Little Tony ang kasali noong panahong iyon, kaya siya ang may pinakamaraming karapatang magsalita. Hindi ba, Protector Colton? Nakasimangot din si Protector Colton. Bagamat hindi niya alam ang katotohanan ng bagay na iyon, alam niya na hinding-hindi uutusan ni Kuya Darwin ang tagapayo ng militar na si OG na lumipat. Bukod dito, kilala rin niya ang karakter ng military counselor na si OG. Paano siya nasa ilalim ni Kuya Darwin? Pumunta lang siya dito para ilabas ang galit niya. Dahil may intensyon si Kuya Darwin na aminin ang kanyang pagkakamali, kung gayon maaari pa rin niyang hayaan siyang maging kambing. Hindi niya inaasahan na si Tony, na sumunod sa military counselor na si OG, ay tatalon kapag bumaba ang headquarters. Gayunpaman, dahil sinabi na ito ni Elder Sue, ano pa ang masasabi ng tagapagtanggol na si Colton? Tama, maliit na Tony, ano ang alam mo? Sabihin mo sa akin. Oo. Elder Sue, tagapagtanggol Colton, si Kuya Darwin ay napinsala. Nagsimulang magreklamo si Little Tony sa sandaling siya ay umakyat, bagaman ako ay isang maliit na prito na bumaba mula sa punong tanggapan kasama ang tagapayo ng militar na si OG, dapat kayong dalawa ay mas pamilyar sa kanyang init ng ulo kaysa sa akin, tama ba?
Hindi man lang siya nakinig sa mga utos ni Darwin GE nang pumunta siya rito, at dahil lamang siya sa isang Sky Class Master, inalis niya ang ilang mga bagay na walang utak na Darwin GE. Little Tony, anong ginagawa mo? Patay na si Military Counselor OG. Bakit mo pa siya sinisiraan? Nang papagalitin na siya ni Protector Colton, napapanahon, sinaway ni Kuya Darwin ang maliit na si Tony. Kuya Darwin, hayaan mo akong magsalita. Naniniwala ako na kasama si Elder Sue at Protector Colton, itong dalawang matatalinong tao, tiyak na malalaman nila kung tama o mali ang sinabi ko. Huwag mo akong takutin. Sa pag-backup nila sa akin, hindi ako natatakot na supulan mo ako sa hinaharap. Sabi ni Little Tony sa maalab na paraan. Saglit na hindi nakaimik si Protector Colton. Naisip niya, bakit naman kita sinusuportahan? Pero kung tatutol ako sa oras na ito, hindi ba katumbas ng pag-amin na hindi ako matalino? Nanahimik na lang siya. Si Elder Sue naman ay tumingin kay Kuya Darwin na may pagtataka. Nagmamadali siyang dumating at hindi nagkaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan kay Brother Darwin ng mag-isa ng maaga. Natatakot din siya na ang isang pribadong kontak ay mahulog sa mga mata ng mga taong may lihim na motibo at magdulot ng gulo sa kanya kapag pumanig siya kay kapatid na Darwin. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay tila inayos ni Kuya Darwin ang lahat. Darwin, hayaan mo siyang tapusin ang kanyang mga salita. Malamig na bamantong hininga si Elder Sue. Simula ngayon, magkasala ang sinumang maglalakas loob na humadlang sa pagsasalita ni Munting Tong. Oo. Nagmamadaling sagot ni Brother Darwin, ngunit tuwang-tuwa siya sa kanyang puso. Maraming salamat, Kuya Sue. Nagmamadaling nagpasalamat sa kanya si Tony at pagkatapos ay nagpatuloy, naisip ng tagapayo ng militar na si OG na napakalakas niya at gustong manloko ng isang kumpanya ng parmasyutiko upang tulungan siyang maghatid ng mga gamot. Pinayuhan din siya ni Brother Darwin na hindi niya naiintindihan ang sitwasyon dito. Maraming makapangyarihang puwersa tulad ng mga aristokratikong pamilya, sekular na mga aristokratikong pamilya, mga sinaunang sekta, at iba pa. Hindi sila dapat pabayaan, at sinabihan siya na huwag makipagsapalaran. Gayunpaman, hindi niya pinakinggan ang kapatid na si Darwin at kumilos sa kanyang sarili. Sa huli, sinipa niya ang isang bakal na plato. Dahil doon, sinabi sa kanya ng maliit na si Tony kung paano gusto ni General OG na maghatid ng mga gamot ang miracle doctor na si Larkins, at kung paano pumunta si Terence sa kanyang bahay at pinatay si General OG. Hindi niya masyadong binago ang mga detalye, ngunit sinadya niyang idiin kung gaano kalakas si Terence. Pagpatay ng Sky Class gamit ang isang palad. Sa pagkakataong ito, kahit ang tagapagtanggol na si Colton ay nanlaki ang mga mata. Alam niyang bulag talaga ang tagapayo ng militar na si OG para mag-provoke ng puwersa na hindi niya dapat pinukaw. May kaunting pagkakaunawa siya sa istruktura ng mga puwersa rito. Isang bahay na may isang Sky Class Master ay hindi bababa sa isang nakatagong bahay, ngunit isang Sky Class Master na madaling pumatay ng isang Sky Class Master ay karaniwang mula sa sinaunang panahon. Ang pagkamatay ng tagapayo ng militar na si OG ay karapat-dapat pagkatapos na masaktan ang isang sinaunang kapangyarihan. Kahit na ang Firewolf Gang ay hindi madaling magsimula ng isang digmaan sa isang sinaunang sekta, pabayaan ang pulang kabibe. Darwin, mukhang nagkamali ako sa iyo. Tumango si Elder Sue, at sa isang pangungusap, ginawa niya ang pangwakas na desisyon, mukhang hindi nag-isip ng mabuti ang aming punong tanggapan sa oras na iyon at hindi pinansin ang personal na lakas at karakter ng military counselor na si OG. Noong una, gusto namin siyang ipadala para tulungan ka, ngunit hindi namin inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon. Halos gumawa kami ng isang malakas na kalaban. Buti na lang at walang intensyon itong master na patayin kaming lahat. Kung hindi, hindi tayo makakaligtas sa bansa. Bagamat hindi gustong makita ng tagapagtanggol na si Colton ang resultang ito, ang katotohanan ng bagay ay naihayag na. Wala na siyang masabi pa. Tumango lang siya na may madilim na mukha, tama si Elder Sue. Ibalik natin ang katawan ni Military Counselor OG sa lalong madaling panahon. 2,572. Si Elder Sue at Guardian Colton ay umalis ng mabilis nang dumating sila.
Pagkatapos nilang lisanin ang lungsod ng Chinran kasama ang katawan ng tagapayo ng militar na si OG, tinapik ni Kuya Darwin ang balikat ng maliit na si Tony at sinabing, "Magaling, susundan mo ako mula ngayon." "Oo, salamat, Kuya Darwin." Alam ni Little Tony na ang kanyang pagganap ngayon ay ganap na nakapasa sa pagsubok. Hindi lang magaling si Kuya Darwin, magaling din siya. Ang lahat ay sanhi ng militar na tagapayo na si OG. Matapos bumalik sina Elder Su at Guardian Colton, iniulat nila ang sitwasyon sa tatlong pinuno ng Pulang Kabibe. Matapos marinig ng tatlong leader ang proseso ng usapin, naramdaman din nila na walang ingat na magpadala ng military counselor na si OG. Gayunpaman, ang pangatlong pinuno ang gumawa ng mungkahing ito noong panahong iyon. Siya ang tagapagtaguyod ng militar na si OG. Sa oras na iyon, nais niyang hayaan ang tagapayo ng militar na si OG na makakuha ng ilang mga benepisyo. Ang layunin ng pagpapadala ng militar na tagapayo na si OG ay upang talunin ang kapatid na si Darwin at kontrolin ang sangay na ito sa bansa. Gayunpaman, walang sino man ang umaasa na ang mga bagay ay magiging napakakomplikado. Ang tagapayo ng militar na si OG ay nagbunsod ng isang puwersa na pinaghihinalaang kapantay ng mga sinaunang puwersa hindi nagtagal pagkatapos niyang pumunta doon at napatay sa isang hit. Siyempre, kahit na ito ay kapuspalad, wala siyang magagawa tungkol dito. Wala siyang masisisi kundi ang tagapayo ng militar na si OG na kumilos ng padalos-dalos nang hindi sinisiyasat ang sitwasyon. Masasabi lang ng pangatlong pinuno, ako ang nagmungkahi kay Advisor OG na tulungan si Darwin. Natatakot ako na ang isang Earth-class early phase ay hindi makayanan ang sitwasyon, ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Kalimutan mo na. Natural na nauunawaan ng dakilang pinuno ang intensyon ng ikatlong pinuno noong panahong iyon. Gayunpaman, ang tagapagtaguyod ni Darwin ay si Elder Su lamang at hindi ang tatlong mahusay na pinuno. Sa makatuwid, hindi siya pinigilan ng dakilang pinuno sa oras na iyon. Ngayong may nangyari na, natural na hindi niya masisisi ang pangatlong pinuno. Sa palagay ko ay hindi tayo dapat padalos-dalos na magpadala ng mas maraming tao. Mas pamilyar si Darwin sa lugar na iyon. Mababa ang kanyang lakas, ngunit siya ay palaging napaka-stable, kaya sa palagay ko ay dapat nating hayaan siyang manguna. Sumasang-ayon ako. Mabilis na sabi ng pangatlong pinuno. Ang mga bagay ay dumating na sa ganito. Kung nagpadala sila ng ibang tao, sino ang mangangahas na pumunta? Hindi pa banggitin ang katotohanan na si Terence ay hindi makakarating na naghahanap ng gulo anumang oras, walang sino man ang magsasapanganib ng kanilang buhay pagkatapos ng kamatayan ng militar na tagapayo na si OG. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Elder Su. Bagamat maaaring may problema kay Kuya Darwin sa hinaharap, kapaki-pakinabang din para sa kanya na hayaan si Kuya Darwin na mamahala sa isang lugar ng mag-isa. Kaya naman, natural na hindi siya tumutol. Matapos makumpirma ang tatlong pinuno, ipaalam niya kay kapatid na Darwin ang magandang balitang ito. Gayunpaman, binalaan din ng tatlong pinuno si Darwin Bro na huwag makialam kay Terence at sa kumpanyang medikal ng doktor na si Larkins, at huwag mag-isip ng paghihiganti. Buti na lang manalo sila at mapayapa, pero kung hindi nila ito tinanggap, hindi nila dapat pilitin. Ang tatlong leader ay Sky-class masters din, at masasabi nilang ang pinsala ni OG ay sanhi ng isang martial skill. Ang sino mang maaaring gumamit ng kasanayang ito ay tiyak na isang walang awa na tao, at tiyak na mayroong mas makapangyarihan sa likod niya. Ang tatlong pinuno ay hindi sapat na hanggal upang maghiganti. Ang Pulang Kabibe ay palaging inuuna ang tubo. Kung tungkol sa paghihiganti, tanging ang tatlong kapatid na lalaki na namamahala sa domestic branch ang makakagawa nito. Yung iba nilalamig pa. Kahit na ang ikatlong pinuno ay hindi kailanman naisip na ipaghiganti ang tagapayo ng militar na si OG. Inisip lang niya kung paano hindi iduwit ang sarili niya sa bagay na ito. Ang Pulang Kabibe ay hindi maipaliwanag na naging malaking kaaway ng tagapayo ng militar na si OG. Kung hindi kumilos ang kaaway na ito, ayos lang. Kung gagawin niya, paano makakatakas ang ikatlong pinuno? Matapos matanggap ang magandang balita, ang paghanga ni Darwin Bro kay Terence ay parang umaalo na ilog. Nagpasya si Darwin Bro na si Terence ay malamang napaksay ng mga Pulang Kabibe sa hinaharap. Pagdating ng oras, tatalikuran niya ang kanyang karera at maging laki ni Terence.
Nagpa siya siyang gumawa ng mas kaunting kasamaan sa hinaharap at mag-ipon ng mas maraming birtod kung sakaling hindi siya gusto ni Terence. Para naman kay Irving, kahit na ang kapangyarihan ng Hidden House Hale sa lungsod ng Stonegate ay unti-unting humihina sa pagdating ni Terence, ang Hidden House Han, na noon pa man ay palihim, ay dahan-daang gumagawa ng kanilang sariling boses sa lungsod ng Stonegate. Siyempre, sila talaga ang mga tagapagsalita ni Terence, alam ng lahat iyon, pati na ang Hidden House Hale, ngunit wala silang magagawa. Half-dead pa rin si Elderby, at nabalitaan lang ni Terence na pinatay ni Terence ang isang Sky Class Master mula sa Pulang Kabibe. Ito ay isang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam, ngunit walang mga sekreto sa mundo ng pagsasanay. Hindi akalain ni Terence na ganito kabilis kakalat ang balita. Hindi hiniling ni Terence kay Chester na ilihim ito sa mas maraming tao ang nakakaalam tungkol dito, mas mabuti para kay Terence. Ito ay isang mahalagang panahon ng paglago para kay Terence ngayon, at ang tanging magagawa niya ay takutin ang mga tao sa kanyang landas, upang hindi sila manggahas na kumilos. Sa oras na napagtanto nila kung ano ang nangyayari, siya ay nakatayo sa tuktok ng kanilang mga ulo, at hindi sila magkakaroon ng pagkakataong ibalik ang mga bagay. Ibinahagi ni Chester ang mga nagawa ni Terence sa Gungao, Sean, at Jepoy, at ang mga taong ito ay natural na kumalat ng balita kahit ang Hidden House Hale ay alam ito. Natagpuan ni Irving ang organisasyon ng magnanakaw at natagpuan ang magnanakaw ng pusa na nagnakaw ng telepono ni Pancho sa motorsiklo. Dinala niya ang magnanakaw ng pusa at ang telepono kay Pancho para mag-claim ng credit. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit niya ginawa ang maliit na bagay na ito ay para makiusap kay Pancho na hayaan si Terence na mabali ang kanyang binti. Tuwang-tuwa si Pancho na makitang mahanap ni Irving ang kanyang telepono, ngunit nang kunin niya ang telepono, nakita niyang walang laman ito. Nagpanik siya, paano ang data sa loob? Saan napunta ang data? Don't worry, young master you. Tiyak na hindi nagel-leak ang data. Nang matagpuan ko ang batang ito, ginagamit niya itong phone para i-hack ang computer. Na-clear na ang data. Hindi dapat malik ang X-video mo. Sabi ni Irving. F***6. XXF***Xking video. Sa sobrang galit ni Pancho ay ibinaton niya ang telepono sa mukha ng magnanakaw, na nagkapira-piraso. Lola ni X. Young master, kakaiba talaga ang taste mo. Nagulat na sabi ni Irving. Ang bigat ng puwet ko. Hindi mo ba naririnig kapag nagmumura ka? Ikaw Pancho ay hindi alam kung matatawa o maiiyak sa sinabi ni Irving, Master Irving, ang gusto ko ay ang data sa telepono. Napakahalagang dokumento. Tapos, bakit hindi mo sinabi kanina? Ewan ko. Umiling si Irving, pero nangako kang tutulungan akong hanapin si Terence para mabali ang mga paa ko, hindi ko makakalimutan iyon. Wala akong pakialam kung gusto mo ito o hindi, ngunit natagpuan ko ito para sa iyo. Fine. Si Terence lang ang nabalian ng mga paa mo, ha? Tutulungan kita. Hindi itinanggi ni Pancho mo. Sa totoo lang, hindi niya akalain na big deal iyon. Mabuti naman. Huwag mo nang balikan ang sinabi mo. Nakahinga ng maluwag si Irving at sinabing, kung gayon, maghihintay ako sa iyong mabuting balita. 2,573. Oo naman, gagawa talaga ako ng pagkakataon para sa iyo. Mahina na ikinaway ni Pancho ang kanyang kamay at kinuha ang kanyang telepono mula sa lupa. Dinial niya ang numero ni Terence. Sa kabutihang palad, naalala niya ang numero ni Terence, kung hindi, binura niya ito sa kanyang contact book. Ang maganda lang ay nandoon pa rin ang SIM card. Katatapos lang ng hapunan ni Terence kasama ang mga babae nang makabalik siya sa villa. Nagtitimpla siya ng gamot para kay Melissa sa kusina nang tumunog ang kanyang telepono. Pinulot niya iyon nang makita niyang numero iyon ni Pancho. Tama Pancho, anong gusto mo ngayon? Terence, gusto mo bang magsaya? Si Pancho ay hindi tanga, hindi lang niya sasabihin kay Terence na nawala niya ang data at humingi ng bago. May 80% na pagkakataon na hindi ito ibibigay ni Terence sa kanya, kaya binago niya ang kanyang mga taktika. Baliw ka ba? Busy ako, meron ba? Kung wala na, binababa ko na. Sabi ni Terence, nalilito. Huwag. Maghintay. Terence,
huwag ka nang magbaba, busy ako. Mabilis na sabi ni Pancho. Sabihin mo lang. Sabi ni Terence. Ganito, Terence, gusto mo bang bugbugin si Irving? Balita ko may problema kayo ni Irving, mabibigyan kita ng pagkakataon. Tinukso ng tamang Pancho. Ayoko. Kung wala nang iba, I'm hung up. Binaba ni Terence ang tawag. F***sake. Wala itong kabuluhan. Tiningnan ni Pancho ang telepono sa kanyang kamay na ibinaba na. Saglit siyang nag-alinlangan at nag-dial muli, Terence, huwag ibaba ang tawag, makinig ka sa akin. O sige sabihin mo na. Nagpatuloy si Terence sa pagtimpla ng gamot ni Melissa. Hindi naman sa nag-aaksaya ako ng phone bill ko. Bugbugin mo si Irving, tulad ng pagbali ng mga paa niya, ipinapangako kung hindi siya lalaban, at wala kang babayaran. Kailangan mo lang ipadala sa akin ang impormasyong ibinigay mo sa akin noon, paano iyon? Mabuti naman, di ba? May gustong mangikil si Pancho kay Terence, ngunit nang makitang hindi masyadong interesado si Terence, ibinaba niya ang kanyang mga kinakailangan at humingi ng impormasyon. Baliin ang kanyang mga binti. Kumurap si Terence at ngumiti. Ayaw mo man lang mag-transfer ng pera sa akin, at gusto mong bigyan kita ng mga gamit. Nananaginip ka ba? Kung wala nang iba, binaba ko na ang tawag. Column. Sumimangot si Pancho, nakaramdam ng kakaiba. Logically speaking, ang pagbali sa mga binti ni Irving ay dapat na isang napakasayang bagay na gawin, at kung hihilingin sa kanya ni Terence na bugbugin siya ng libre, hindi siya magdadalawang isip na gawin ito kahit na kailangan niyang magbayad. Ngunit tinanggihan ito ni Terence. At sabi niya hindi siya tatawag kahit nagbayad siya. Nadama ni Pancho na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng naisip niya. Ang ideya ng pagpapalit nito para sa impormasyon ay hindi gagana. Umalis na walang pagpipilian, tinawagan niya ulit si Terence. Right Coiling Tiger, tapos ka na ba? Kung may pera ka, ay top up mo lang para sa mga tawag ko sa telepono. Naiinip na sabi ni Terence. Sure, marami akong pera, magkano ang dapat kong i-top up para sa iyo? Basta magpadala ka sa akin ng kopya ng dati mong impormasyon, i-top up ko ang account mo. Sabi mo Pancho. Ibibigay ko sa iyo ang impormasyon kung mag-top up ka ng $1,000,000. Binaba ni Terence ang tawag. 1,000,000. Ang kanang nakapulupot na tigre ay nag-click sa kanyang dila. Medyo marami iyon. Gayunpaman, ang halaga ng pera na ito ay talagang wala sa kanya, ang pangalawang batang master ng pamilya mo. Ito ay lamang na ang pera na ito ay nagastos ng medyo mahina. Nawalan siya ng $1,000,000 matapos mawala ang kanyang cellphone. Ganun ba siya kamalas? Gayunpaman, kailangan pa rin niyang mag-top up. Hindi siya natatakot sa mga kondisyon ni Terence, ngunit natatakot siya na si Terence ay hindi. Hanggat binigyan siya ni Terence ng kondisyon, gagawin niya ang kanyang makakaya na tuparin ito, direktang hihilingin sa taong dilaw ang buhok na i-top up ang numero ng telepono ni Terence ng $1,000,000 bill ng telepono. Nasa kalagitnaan ng pagtitimpla ng gamot si Terence nang mag-beep ang kanyang telepono. Akala niya ay hindi na tumatawag si Pancho at ginagamit ang kanyang telepono para asarin siya, ngunit natigilan siya nang tingnan niya ang mensahe. Dear user, payment successful. Ang halaga ng bayad sa oras na ito ay $1,000,000. Ano? Nagbayad siya ng $1,000,000 para sa kanyang telepono. Nanlaki ang mga mata ni Terence habang tinitingnan ang mga numero sa screen. Nagkamali ba ang sistemang nagpadala nito sa kanya? Habang siya ay nagtataka, Pancho called again. Right Coiling Tiger, ano pa bang gusto mo? Walang magawang tanong ni Terence. Terence, nasingil na kita ng $1,000,000 sa telepono, kailangan mong tuparin ang iyong salita. Oras na para ipadala sa akin ang impormasyon, tama? Tanong ni Pancho. Nabayaran mo ba ang tawag ko? Pinagpawisan si Terence. Nagbibiro lang siya, at sineryoso iyon ang lalaki. Nagbibiro lang ako sayo. Hindi ako nagbibiro. Bilasan mo at ipadala mo sa akin ang impormasyon. Kung hindi, itatago ko ang ebidensya ng bayad mo. Sasabihin ko kay Boss Bale na nagsinungaling ka sa kaklase mo. Nag-aalalang sabi ni Pancho. Sige, ang impormasyon mula noon, di ba? Ipapahatid ko si Jenny sa iyo ng isa pa.
Ngunit kakaiba itong nakita ni Terence si Pancho ay mayroon na, bakit kailangan niyang gumastos ng 1 milyon sa isa pa? Masyado bang maraming pera ang taong ito para gastusin? Nasaan ang impormasyon na ipinadala sa amin? Ang impormasyon mula sa dati. Hindi ko sinasadyang natanggal ito. Ang right plate na si Tiger ay sobrang nahiya na sabihin na siya ay ninakawan, kaya nasabi na lamang niya na natanggal niya ito nang hindi sinasadya. Oh! Hindi na nagtanong pa si Terence, sa pag-aakalang ang kanang kamay na ito ay talagang mura. 1 milyon ang nawala ng ganoon lang. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinawagan ni Terence si Jenny para magpadala ng isa pang email kay Pancho, na nakahinga ng maluwag matapos itong matanggap. Ito ay talagang isang kaso ng magagandang bagay na tumatagal ng mas maraming oras. Binuksan ni Pancho ang kanyang telepono at makakatanggap na sana ng email nang biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at nagmura, "Holy shit! Ito ay isang email, ito ay isang email. Hindi ito text message." Napagtanto ni Pancho na ang nakaraang email ni Jenny ay nasa kanyang cloud mailbox pa rin. Nipaurong siya at halos mapaluhod. Bakit hindi niya naisip ito noon pa man? Siya ay talagang hanggang 1 milyon ang nawala ng ganoon na lamang, at pumayag pa siya sa katawa-tawang kahilingan ni Irving na mabali ang binti ni Terence. Hindi pa rin alam ni Pancho kung paano tutuperin ang kahilingang ito. Kung siya ay magmakaawa kay Terence, baka wala siyang maibigay sa kanya na mabuti. Parang vampira ang lalaking iyon, hindi bumibitaw hanggat hindi niya nakikita ang kuneho, ngunit may pabor siyang hihilingin sa kanya. Napabuntong hininga si Pancho, sumakay sa kotse, at pumunta sa nakatagong bahay mo kasama ang mga lalaking dilaw ang buhok at kulay ube ang buhok. Noong una, gusto niyang hilingin sa kanyang lolo ang $1 milyong sa kanyang pag-uwi, ngunit hindi siya nang ahas na banggitin ito ngayon. Napakauto niya para gawin ito. Kanang plato tigre ay maaari lamang magngangalit ng kanyang mga ngipin at pasanin ang gastos gamit ang kanyang sariling baon. Itinuring na maayos ang paglalakbay pabalik sa tagong bahay mo. Old Master, tiningnan mo ang impormasyon at pinuri ka Pancho para sa paggawa ng isang mahusay na trabaho bilang kapalit ng isang hindi mabibili na kayamanan. Napakahalaga ng material na ito at nagkaroon ng maraming inspirasyon para sa matandang master mo. 2,574. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Pancho. Matandang lalaki na ikinaway mo ang kanyang kamay at binigyan siya ng 20 milyong bonus, na nagpasaya sa kanya. Kumita siya ng 19 milyon sa kabuuan at walang nawala. Hindi alam ni Terence kung ano ang iniisip ni Pancho. Sinisingil niya ito ng 1 milyon ng walang dahilan para lang makuha muli ang impormasyon. May mali ba dito? Natulog si Melissa pagkatapos inumin ang gamot na ginawa ni Terence, at niyakap siya ni Terence habang nagsimula siyang mag-practice. Sa kanyang kasalukuyang bilis, ilang oras na lang bago niya narating ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Inaasahan ni Terence ang ikatlong pagbubukas, anong magagandang bagay ang naruroon. At anong uri ng mga hindi inaasahang benepisyo ang ay dudulot sa kanya ng ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery. Marami nang natamo si Terence mula sa ikalawang yugto. Kung ikukumpara sa unang yugto ng sining ng Dragon Mastery, mas mabilis siyang gumaling at mas mabilis na mapataas ang lakas ng mga tao, at higit sa lahat, makakapag-practice siya ng all-purpose martial skill. Ang all-purpose martial skill na ito ay halos naging life-saving card ni Terence, mas maginhawa pa kaysa sa purong energy bomb. Ang bomba ng enerhiya ay masyadong mapanganib, at ito ay isang hakbang na papatay sa 1,000 mga kaaway sa halaga ng 800 ng kanyang sariling enerhiya. Hindi ito gagamitin ni Terence maliban kung wala siyang ibang pagpipilian, ngunit iba ang pinagsamang martial arts. Bagamat ang ikapitong estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigram palm ay karaniwang naubos ang halos lahat ng enerhiya ni Terence, mas mabuti pa rin ito kaysa sa masugitan. Tungkol sa pagpasok sa Earth Class Mid-Phase Peak hanggang sa Earth Class Late Phase, hindi naramdaman ni Terence na nahanap na niya ang pagkakataon. Pakiramdam niya ay may kulang, siguro dahil sa sobrang bilis niyang nag-level up kamakailan, at sa wakas ay naabot niya ang isang bottleneck. Sa katunayan, gusto talaga ni Terence na magkaroon ng life and death battle. Kadalasan, makakahanap lang siya ng pagkakataong makalusot sa labanan. Kadalasan, ang mga pagkakataon ng tagumpay ni Terence ay natagpuan sa labanan.
Ito ay napakabihirang para sa kanya upang makalusot natural. Ngunit ang pakikipaglaban ay isang bagay na hindi mo mahihiling. Halimbawa, kung hindi napatay ni Terence ang isang Sky Class Master sa isang hit, malamang na matatalo siya sa huli. Si Terence ay mayroon lamang ikapitong estilo ng Wildfire na 8 trigrams bomb na maaasahan ito ay magiging bangungot ni Terence kung ang militar na tagapayo na si OG ay nagawang ipagtanggol o iwasan ang pag-atake. At kung hindi ginamit ni Terence ang ikapitong estilo ng palad, hindi siya magiging katapat ng military counselor na si OG. Kaya't maaari lamang piliin ni Terence na patayin si OG sa lalong madaling panahon sa halip na maghanap ng pagkakataong mag-level up. Tahimik ang gabi, at natanggap ni Terence ang magandang balita ni Darwin kinaumagahan. Hindi masyadong nagulat si Terence dahil lahat ay nasa kanyang inaasahan. Sinabi lang niya kay Darwin na bumuo ng magandang relasyon sa mga tao sa punong tanggapan. Magiging mahusay kung malalaman niya ang lokasyon ng base, ngunit kung hindi niya magagawa, maaari siyang umakyat sa punong tanggapan sa lalong madaling panahon at kumuha ng higit pang mga bagay, at maaari siyang makipag-ugnay sa ilang mga lihim ng base. Naisip ni Terence na makakapag-aral siya ng ligtas pagkatapos ng tawag sa telepono na ito, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya si Elder Zhu sa harap ng villa. Mr. Linford. Maingat na lumapit si Boss Zhu at magalang na sinabi. Kuya Zhu. Anong ginagawa mo dito? Ano ang ginagawa mo dito sa halip na manatili sa tabi ni Loreline? Tanong ni Terence, nalilito. Ahem. Ganito pala, hiniling sa akin ni Master Bing na bumalik para may gawin, at nakita ko ang kapatid ko sa daan. Nag-alinlangan si Boss Zhu at tumingin kay Terence. Mr. Linford, nakikita mo. Tungkol sa sinabi mo kanina. Noon. Napakurap si Terence. It's about treating my brother. Nagulat si Boss Zhu. Hindi naman tatanggi si Terence, di ba? Oh, pinag-uusapan mo yan. Sinabi ni Terence, sabihin mo lang, ano ang bugtong. Sinabi mo na kaya kung gamutin ang pinsala ni Second Zhu anumang oras, ngunit may problema. Paano mo sasabihin sa Hidden House Hale kung gagawin ko? Ito. Nagbago ang mukha ni Elder Zhu. Tama, kung biglang gumaling ang injury ni Second Zhu, ano ang sasabihin niya? Pagkatapos ng lahat, ang mga pinsala ni Second Zhu ay hindi mas magaan kaysa kay Elder B, at ang tanging tao sa mundo na makapagpapagaling sa kanya ay si Terence, at ang third-class pill ng Sky Elixir Sect, ang Great Recovery Pill. Gayunpaman, sa lakas ng Hidden House na si Hale, imposibleng makuha ang kanilang mga kamay dito, pabayaan siya, Elder Zhu. Kung biglang gagaling ang mga sugat ng pangalawang kapatid na si Zhu, kakaiba kung hindi siya pinaghihinalaan ng Hidden House na si Zhao. Kung tatanungin nila, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. So, it's okay to treat his injuries, but you have to think of a perfect excuse. If you say that I treated him, you will be exposed. Sabi ni Terence. Buntong hininga, masyado akong naiinip. Hindi ko naisip iyon. Mapait na ngumiti si Elder Zhu. Kung gayon mas mabuting ibalik ko ang aking pangalawang kapatid. Pag-uusapan natin ito kapag nakakita tayo ng angkop na dahilan. Oh, nagdala ka na ng pangalawang Zhu. Napakurap si Terence. Oo, nasa kotse sa entrance. Sabi ni Kuya Zhu. Ganun ba? Narinig ni Terence na ang pangalawang Zhu ay narito na at ayaw na siyang payagang bumalik. Nasa mahirap siyang posisyon nang magsalita si Yasi. Shield bro, madali lang yan. Yasi has a good idea. Narinig ni Yasi ang pag-uusap ni Terence at Boss Zhu. Hindi niya alam kung bakit pinagtaksilan ni Boss Zhu si Terence, ngunit hanggat siya ay tulad ng kampa ni Terence ngayon, natural lang sa kanya na tulungan siya. Oh, Miss Colton, ano bang nasa isip mo? Kung talagang gumagana, ikaw na ang tagapagligtas ng kapatid. Bumilis ang tibok ng puso ni Elder Zhu nang lumingon siya kay Yasi. Ano miss? Napaka-unpleasant pakinggan. You have to call me the universe's super invincible cute genius prophet secret all-purpose detective Yasi 007. Sagot ni Yasi. Okay, that. Super invincible cute genius in the universe, prophetic secret universal detective Yasi 007, anong magandang ideya ang mayroon ka? Inulit ni Boss Zhu ang mahabang pangalan na may itim na mukha.
Buti na lang at may magandang alaala siya, kung hindi ay nakalimutan na niya ito. Banal na tae. Pinunasan ng matandang Zo ang malamig na pawis sa kanyang noo pagkatapos niyang ulitin ang mga salita. Hehehehe. Kunin mo si Shield bro para pagalingin mo muna ang pangalawang kapatid mo, pero huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito kapag nakabalik na tayo. Magpatuloy ka sa pag-arte na parang nasugatan siya. Sagot ni Yasi. Madali lang iyon. Hanggat hindi niya ginagamit ang kanyang panloob na puwersa, walang makakakita kung gaano siya kalakas. Ngunit, hindi niya ito maitatago magpakailanman. Naguguluhan na tanong ni Old Zoo. Sino ba ang nagtanong sa'yo na itago mo ng matagal? Mamaya na lang din. Kailangan mo lang gawin ito at ito. Hehehehe. Sabi ni Yasi. 2,575. Kumaibot ang mga labi ni Terence at Boss Zoo sobra ang galaw ni Yasi. Kung sino man ang bumangga sa kanya ay mahihirapan. Ito. Hindi ba medyo malupit ito? Nag-aalangan na tanong ni Elder Zoo pagkaraan ng ilang sandali. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Pinagtaksilan mo na kami, bakit ang dami mo pang pakialam? Sabi ni Yasi na may itsura. Tama ka. Nag-alinlangan si Elder Zoo, pagkatapos ay tumango. Sige, kung gayon ay napagpasyahan na. Pero, hindi tayo maaaring maghinala sa hari ng medisina, hindi ba? Who the hell is a Sumaowang? Hindi man lang niya nagawang alagaan ang isang bungkos ng mga karayom, ng kidlat na nakatusok sa kanyang katawan napakahina niya kumpara kay Shield bro. Sa tingin ko, dapat niyang palitan ang pangalan niya ng Lightning Rod King. Sagot ni Yasi. Mabuti naman. Tumango si Boss Zoo. At kaya, sina Cheryl, Yasi, Melissa, Jenny, at Chito ay unang pumasok sa paaralan, habang si Terence ay nanatili sa bahay upang gamutin ang mga sugat ni Leroy. Nang bumaba si Zoo sa kotse, sinulyapan siya ni Terence at nagulat siya. Noong unang panahon, nakita niya ang pangalawang Zoo na puno ng kasiglahan, ngunit ngayon ay mas mukhang isang matandang lalaki sa kanyang mga huling taon. Mas matanda pa siya sa nakatatandang Zoo. Malinaw, siya ay nabubuhay ng isang napaka-hindi kasiya siyang buhay. Ngunit ito ay hindi maiiwasan. Dati siyang cultivator, at ang kanyang posisyon sa Hidden House Hale ay dapat na napakataas. Pero ngayon, isa na lang siyang ordinaryong may kapansanan. Buti na lang binigyan siya ng Hidden House na si Hale ng isang lugar na matutuluyan, at para rin ito sa kapakanan ni Kuya Zoo. Imposibleng igalang at alagaan nila siya gaya ng dati. Maging si Irving, nang sabihin niyang tutulungan niyang pagalingin ang pangalawang Zoo, tumigil sa pagsisikap na lumapit sa kanya pagkatapos niya maging tagapagmana. Hindi na niya ito nilingan pa, at matagal na rin mula nang makontak niya si Kuya Zoo. Pagkatapos ng lahat, ang trabaho ni Elder Zoo ay bantayan si Lorilyn, at hindi siya maaaring nasa tabi ni Irving buong araw. Si Second Zoo ay isang baldado, at si Irving ay walang gaanong oras para alagaan siya. Ang dalawang magkapatid na Zoo ay matagal nang nakalimutan. Ito rin ang dahilan kung bakit galit na galit ang pangalawang Zoo ang lahat ng kanyang mga pinsala ay dahil kay Irving, at naantig siya ng gustong tulungan siya ni Irving na humanap ng paraan para makabawi, at hiniling pa niya si Elder Zoo na sumama kay Irving. Gayunpaman, mula nang opisyal na pumasok si Irving sa Hidden House Hale, nagbago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi na siya nagtanong tungkol sa pangalawang Zoo, at hindi na binanggit muli ang tungkol sa pagpapagaling sa kanya. Sa halip, paulit-ulit niyang sinasabi na gusto niyang tulungan si Kuya B. Paanong hindi magagalit ang pangalawang kapatid na si Zoo? Naunawaan din ng pangalawang kapatid na si Zoo si Irving ay isa lamang ipokrito, sinusubukang ipanalo ang magkapatid upang labanan si Kikan bago niya makuha ang posisyon, ngunit ngayong tapos na si Irving, malapit na siyang mamatay sa pagsubok sa Sky Elixir Sect, kaya wala siyang pakialam. Hindi na niya kailangang subukang pagtagumpayan sila, at ang pangalawang kapatid na si Zoo ay piling nakalimutan. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili ni Elder Zoo na pumanig kay Terence. Ang dalawang magkapatid ay tapat kay Irving, ngunit ano ang nakuha nila bilang kapalit? Alam nila na malamang na ginagamit sila ni Terence, ngunit ito ay isang bukas at aboveboard na paggamit. Ito ay tulad ng isang deal, at kaya Leroy ay mas hilig kay Terence. Gayunpaman, matapos makita ang kalaban na kalaban niya ng husto, siya ay napahiya at hindi nang ahas na tingnan si Terence sa mata.
Second brother, what are you doing? Hindi mo bababatiin si Mr. Linford. Sumimangot si Big Zo at palihim na sinipa ang pangalawang Zo. Bueno. Nakita ko na si Mr. Linford. Ang pangalawang kapatid na si Zo ay walang pagpipilian kundi ang itaas ang kanyang ulo at sabihin, kung nasaktan kita sa nakaraan, sana ay hindi mo ito isapuso. Pangalawa kuya, ano bang sinasabi mo? Medyo nadismaya si Elder Zo. Bakit niya sinabi ito? Kung tinawag siya ni Terence dito, ibig sabihin ay wala siyang pakialam sa nangyari sa nakaraan. Tama, dati kaming nagtatrabaho sa iba't ibang masters. Kayo ay mga tauhan ni Irving, at siya lang ang pinagtrabahuan ninyo, kaya magkaaway kami. Ngunit ngayon ang kapatid mo ay aking tao, at kung magtatrabaho ka para sa akin sa hinaharap, magiging isa ka sa amin. Tumango si Terence, dahil kakampi ka namin, maipapangako ko sa iyo na kahit gaano pa kahirap ang iyong gagawin, hanggat nabubuhay ka pa rin. Para gumaling ka. Kung tungkol sa iyong pagsasanay sa hinaharap, ipaubaya mo ito sa akin. Ako at si Elder Zo ay Earth class lamang sa ngayon, at hindi ko siya matutulungan ko lang siya pagkatapos kong makapasok sa Sky class, ngunit matutulungan kitang makapasok sa Earth class sa maagang yugto. Mr. Linford, napakabuting tao mo. Hindi ako marunong magsalita, pero alam kong hindi ka nagsisinungaling sa amin. You are a man of your word. Alam ko rin na gusto mo lang kaming gamitin, pero papatunayan namin sa iyo na hindi kami mas masama kaysa sa ibang mga kapatid. Sincere na sabi ng pangalawang kapatid na si Zo. Oo. Huwag muna nating pag-usapan iyan sa ngayon, sabi ni Terence sabay wave ng kanyang kamay. Sa katunayan, ang pangako ni Terence sa magkapatid na Zo ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri, ngunit seryoso at sa paraang sinabi niya ito. Matalino si Terence kung gagawin niya ito tulad ng ginawa ni Irving, maaaring hindi siya paniwalaan ng magkapatid na Zo. Gayunpaman, ang seryoso at detalyadong pagpapaliwanag ni Terence sa mga benepisyo ay nagpakilo sa magkapatid. Ang mga kondisyon ay masyadong mapagbigay. Kahit na alam nilang ginagamit sila ni Terence, hindi nila ito maaaring tanggihan. Dahil sa paraan ng paglalaro ni Terence ng husto para makakuha, mas gusto nilang maging mga kampa ni Terence. Sa ganang kanila, kung may napakaraming benepisyo sa paggamit lamang, hindi ba't higit na kapakipakinabang ang maging tagasunod ni Terence. At tingnan mo sina Chester, Jepoy, at ang iba pa, lahat sila ay namumuhay ng magandang buhay. Kahit ngayon, ang matandang Hale ay hindi nang ahas na patayin si Keegan, wala siyang pusong gawin ito noon, ngunit ngayong wala na si Elder B, gusto na niyang paalisin siya sa lalong madaling panahon. Si Keegan ay tagasunod ni Terence, at kung siya ay namatay sa Sky Elixir Sect Test, wala itong kinalaman sa Hidden House Hale, ngunit kung siya ay namatay sa mga kamay ng matandang master na si Hale, kung gayon siya ay nasa malaking problema. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan si Zulauer sa paraan ng pagpapagaling ni Terence, at naramdaman niya mabilis na gumaling ang kanyang mga sirang meridian. Hindi niya maiwasang iklik ang kanyang dila sa pagtataka, ito ba ang maalamat na pure energy healing? Ito ay masyadong kahanga-hanga at masyadong mapagmataas. 2,576. Hindi katakatakang sinabi ni Terence na mapapagaling niya siya hanggat humihinga pa siya, parang hindi siya nambobola. Naramdaman ng pangalawang kapatid na si Zo na kahit nasa huling hininga na siya, may iligtas siya ni Terence. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit si Terence, Chester, at Utien ay nakalusot ng napakahimala nang sila ay nasa bingit ng pagiging baldado, kaya ito na. Hindi katakatakang magaling si Terence nang siya ay nasugatan noong nakaraang pagkakataon, kaya niyang pagalingin ang kanyang sarili. Sa pag-iisip pabalik sa pinsala ni Terence at kung paano siya nagpanggap na baboy para akitin ang mga kaaway, ang bibig ng pangalawang kapatid na si Zo ay kumaibot. Ito ay malinaw na isang bitag. Malamang na matagal nang nakabawi si Terence at naghihintay lang na dumating ang kaaway at pahirapan siya. Gayunpaman, hindi niya naintindihan si Terence. Bago malaman ni Terence ang tungkol sa lihim ni General Weiwo, talagang plano niyang tumakas kasama ang kanyang pamilya. Sige. Mas magaling na ako. Kuya, maayos na lahat ng meridian ko ngayon, at mas makapal pa kaysa dati.
Mas kapaki-pakinabang pa ito sa paglilinang. Ang pangalawang Zo ay tumingin sa unang Zo na may pagtataka at galit. Tapos ka na ba? Ang galing, ang galing. Nagpakawala ng mahabang hininga si Elder Zo. Ang mga magulang ng magkapatid ay namatay noong bata pa sila, at sila ay umaasa sa isa't isa. Bagamat hindi namatay ang pangalawang Zo, hindi na niya kayang magtanim, at tiyak na paikliin ang kanyang buhay. Si Elder Zo ay mas matanda sa kanya, ngunit kailangan niya makita munang mamatay ang kanyang kapatid. Hindi maganda ang pakiramdam niya kapag naiisip niya ito, ngunit ngayon, ang kanyang desisyon ay nagdala sa kanyang kapatid ng napakagandang pagkakataon. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekan. Ngayon, gamitin mo ang iyong sariling mental cultivation method. Tutulungan kitang pagbutihin ang iyong lakas. Mahinang sabi ni Terence. Oo naman boss. Hindi na ito pinagdudahan ni Second Zo. Handa na siyang sundan si Terence ng buong puso niya ngayon. Sa ganitong amo na nagpoprotekta sa kanya, wala na siyang dapat ikatakot pa. Isa siyang walang kamatayang ipis. Makakabalik lang siya sa lungsod nang malapit na siyang mamatay sa isang PK at muling mabuhay ng may buong kalusugan nang matagpuan niya si Terence. Sino ang mas makapangyarihan kaysa sa kanya? Sino ba ang mas magpapantasya sa kanya? Nararamdaman din ni Elder Zo ang kaligayahan ng kanyang kapatid, ngunit hindi siya lubos na naniniwala na tutulungan siya ni Terence na mag-level up. Hindi siya nag-alinlangan na maaaring gumaling si Terence, pagkatapos ng lahat, mayroon siyang Shelton bilang isang halimbawa. Natuwa siya pero hindi nagulat, pero iba ang level up. Boss Linford, hindi mo ba kami susubukan magkapatid? Medyo nag-alinlangan si Elder Zo. Pakiramdam niya ay masyadong mabilis na dumating ang kaligayahan. Medyo hindi totoo. Kapag gumamit ka ng isang tao, huwag kang magduda sa kanila. Kung kumilos kayong dalawa ng masunurin, pagkatapos ay kukunin ko ang iyong mga buhay na kasing dali ng pagpihit ng aking kamay. Ngumiti si Terence. Kalmado ang kanyang tono, ngunit napatahimik ang magkapatid na Zo dahil sa takot. Oo, maaari pang ang patayin ni Terence ang Sky Class Master sa loob ng ilang segundo. Ang pagpatay sa dalawang magkapatid ay isang piraso ng cake, hindi ba? Sa isiping iyon, gamaan ang pakiramdam nila. Si Terence ay hindi natakot na magalit sila sa kanya, mapapatay niya lang sila kung gagawin nila. Huwag kang mag-alala, boss. Ako, si Zo boss, ay sumusumpa na kami, ang dalawang kapatid ng pamilya Zo, ay susunod sa iyong pamumuno sa hinaharap. Sabi ni Elder Zo. Hehe, tingnan ko ang resulta. Walang pakialam na sabi ni Terence. Gayunpaman, kung mas mahinahon si Terence, mas iginagalang at hinahangaan siya ng magkapatid na Zo. Kung si Irving iyon, matutuwa siya at magkukunwering may sasabihing nakakaantig, at pagkatapos ay mangangako ng ilang benepisyo. Habang nagsasalita siya, ang pangalawang kapatid na si Zo ay nagsimulang magpalipat-lipat ng sarili niyang pamamaraan ng paglilinang ng chi. Laking gulat niya nang makitang mabilis na lumalakas ang kanyang lakas. Ang mga butil ng purong chi ay pumasok sa kanyang katawan mula sa kanyang mga meridian. Kasunod ng sirkulasyon ng kanyang chi cultivation method, ito ay umikot sa kanyang katawan at naging kanya. Laking gulat ng pangalawang kapatid na si Zo. Bago ito, wala pa siyang narinig na may tumataas na lakas ng ganito. Hindi ba't pagan ito? Ngunit ito ay naiiba sa mga kaldero ng tao. Ang mga kaldero ng tao ay karaniwang nagsasakripisyo ng kanilang sariling lakas para sa iba, ngunit malinaw na hindi magiging hanggal si Terence na ibigay lamang ang kanyang lakas sa kanya ng walang bayad. Ang tanging posibilidad ay ang lakas ni Terence ay hindi mawawala, ngunit maaari pa rin niyang dagdagan ang lakas ng iba gaano kakilakilabot iyon. Ang mga sugat ni Second Zo ay kagagaling lang, at wala na siyang masyadong chi, ngunit sa tulong ni Terence, isa na siyang Golden Class Late Phase Peak, isang hakbang na lang ang layo mula sa Mystic. Mabilis, napakabilis. Nakikita ni Elder Zo ang kanyang lakas habang inihahatid niya ang sining ng kanyang practitioner. Dilat ang mga mata ni Elder Zo habang pinagmamasdan ang paglakas ng kanyang kapatid. Masaya at naiingit siya at the same time. Ngunit sinabi ni Terence na isa siyang Earth Class, at parang hindi niya matutulungan ang isang Earth Class.
Maaari lamang ipagdasal ni Elder Zoo na si Terence ay pumasok sa Sky Class sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay matulungan niya itong madagdagan ang kanyang lakas. Sa isang umaga, ang pangalawang kapatid na si Zoo ay nagpunta mula sa isang lumpo patungo sa Mystic Lake Face Peak. Binigyan siya ni Terence ng maliit na chi gathering pill, at sa proteksyon ni na Elder Zoo at Terence, matagumpay niyang nainom ito at naging Earth Class early phase. Boss, tuwang-tuwa si pangalawang kapatid na si Zoo kaya hindi siya makapagsalita. Sinabi nga niya sa kanya na hindi lang nakapagpapagaling si Terence kundi nadaragdagan pa ang kanyang lakas, ngunit hindi talaga siya naniniwala dito. Nalaman lang niya kung gaano ito kahanga-hanga pagkatapos maranasan ito mismo. Hindi niya alam kung paano magpapasalamat kay Terence. Sige, matagal ka nang lumabas. Ibalik mo ang 2 potion na ito. Itong tableta naman, inumin mo ng maaga. Binigyan ni Terence ang amo ng isang tableta at 2 pakete ng gamot na kagagawa pa lang niya. Sige, salamat, boss. Tuwang-tuwang sabi ni Elder Zoo habang kinukuha niya ang mga gamit kay Terence. Ang iba ay nasa inyo na, ngunit ang pagsunod sa mga tagubilin ni Yasi ay hindi dapat maging problema, hindi makikilala ng mga normal na tao ang gamot na ginawa ko, kahit na si Sumaowang, sabi ni Terence. Likas na pinagkakatiwalaan ka namin. Ang magkapatid na Zoo ay lubos na nagtiwala kay Terence ngayon. Si Terence ay nagmaneho papunta sa paaralan, habang ang magkapatid na Zoo ay bumalik sa Hidden House Hale. Ang magkapatid na Zoo, na puno pa rin ng lakas, ay biglang naging mahina gaya ng dati. Napakaganda ng kanyang disguise, at kung hindi nila susuriin ang kanyang mga meridian, walang makakapagsabi na naka-recover na siya at nag-level up. Siyempre, walang oras si Sumaowang para suriin ang kanyang mga meridian. Si Elder Zoo at pangalawang Zoo ay palihim na bumalik sa Hidden House Hale, habang si Kuya Zoo ay nagmamadaling makita ang matandang puno ng bahay na si Hale. Kuya Zoo, hindi mo ba pinoprotektahan si Lorilyn? Bakit ka bumalik pagkatapos mong umalis? Hindi nasisiyahang tumingin si matandang Hale kay Kuya Zoo. Si Lorilyn ay isang nakatagong card ng bahay na si Hale, dati ay nakikipagkaibigan sa isang sinaunang level master, hindi nila kayang mawala siya. 2,577. Matandang patriarch, may air report ako. Maingat na sabi ni Boss Zoo. Ano ba? Sige na. Lamambat ang ekspresyon ng matandang Hale matapos marinig iyon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, senyales na magpatuloy si Kuya Zoo. Ganito, hindi ba nasira din ang mga meridian ng pangalawang kapatid ko? Noong nasa Starfield ako, nag-ikot ako at nagtatanong kung paano matutulungan ang mga practitioner na mabawi ang kanilang mga meridian, at noong nag-scavenging ako, nakilala ko ang isang Sky Class Master. Sabi ni Kuya Zoo. Ano? Sky Class. Noong una ay hindi masyadong nag-aalala ang matandang Hale, ngunit napatayo siya nang marinig ang salitang Sky Class. Nagkamali ka ba? Hindi ganoon karami ang Sky Class Masters. Paano ko nakita ito ng casual, lalo na noong nag-scrap pick ako? Matanda ulo, paano ako maglalakas loob na magbiro tungkol dito? Hindi ko masabi kung gaano kalakas ang Sky Class na iyon, ngunit dapat itong Sky Class late phase peak. Mapait na ngumiti si Elder Zoo. F***. Paanong posible iyon? Hindi mapigilan ni Old Master Hale na Sampain, lahat sila ay nabubuhay sa antas ng mga pinuno ng sekta at matatanda sa sinaunang kaharian. Paano sila makakapasok at makakaalis sa secular na mundo ayon sa gusto nila? Nandito man ako para gawin ang isang bagay, imposibleng ma-encounter mo ako, diba? Elder Zoo? Nagpapakasaya ka lang sa akin, tama ba? Old Master, I wouldn't dare. Mukhang may problema sa pag-iisip ang matandang iyon. Kahit malakas siya, para siyang tanga, parang matandang baliw. Sa tingin ko siya ay nabaliw mula sa paglilinang. Sabi ni Elder Zoo. Tumango ang ama ni Ivan. Kung siya ay isang baliw, pagkatapos ito ay posible. It made sense that they meet each other while scavenging. Ito ang malaking bagay na gusto mong pag-usapan.
Kahit na siya ay isang Sky Class Master, dapat wala siyang kinalaman sa Hidden House Hale. At isa siyang baliw. Napakahirap mag-recruit ng ganoong tao. Old Master, hindi ko iyon pinag-uusapan. Tinanong ko ang baliw na Sky Class na matandang ito tungkol sa pinsala ng aking kapatid, at ginawan niya ako ng gayuma na tinatawag na barrier-breaking liquid. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay ginagamit sa paglusot sa mga hadlang. Matapos itong kunin, hindi lamang nito gagaling ang katawan, ngunit maaari rin itong lumagpas sa hadlang ng paglilinang at maging isang mas mataas na antas ng Master. Sabi ni Elder Zhu na may seryosong mukha. Talaga. Dilat ang mga mata ng matandang Zhao. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang gamot na ito, ngunit dahil gawa ito ng isang Sky Class Master, hindi ito dapat peke. Ngunit ang master ng Sky Class na ito ay isang baliw na matandang lalaki, kaya magkakaroon ba ng problema? Sabi niya totoo, pero hindi ko alam kung totoo o hindi, pero naalala ko na si Kuya B ay kapareho ng kapatid ko, nasira ang mga meridian niya, kaya pinagawa ko siya ng dalawa. Maingat na sabi ni Boss Zhu. Sobrang masunuri ng Sky Class Master na iyon. Gagawin niya iyon dahil lang sa gusto mo. Ang matandang Hale ay tumingin kay Kuya Zhu na may kainahinala. Well, hindi ko akalain na Sky Class pala siya. Nagugulo siya, at nagugutom siya sa lupa. Akala ko siya ay isang palaboy, at dahil pareho kaming scavenger, binilhan ko siya ng ilang buns, at nagpasalamat siya sa akin pagkatapos kumain ng mga ito. Sabi niya, gagawa siya ng pabor kung gusto niya akong gantihan. Ipinagpatuloy ni Elder Zhu ang kwento ni Yasi. Noong oras na iyon, iniisip ko, ano ang maitutulong sa akin ng isang taong walang tirahan na tulad mo. Ngunit pagkatapos niyang mabusog, bigla niyang ipinakita ang kanyang lakas sa ranggo sa langit, na nagbigay sa akin ng takot. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking mga problema, at hindi siya nagdalawang isip at pumayag. Alam mong may problema siya sa pag-iisip, kaya baka mas madaling kausapin siya. At kaninang umaga, noong kababalik ko lang sa Starfield, binigay sa akin ng matandang baliw na iyon ang mga potion na ginawa niya. Kaya nagmadali akong bumalik. I see. Tumango si Elder Hale. Dahil sa mga salita ni Elder Zhu, hindi siya naghinala. Ang pagbabalat kayo ni Elder Zhu ay isang scavenger, kaya kailangan niyang kumilos bilang isa. Makatuwiran para sa kanya na tulungan ang kanyang namamatay na mga kasamahan. Nasaan ang matandang senior? Natapos niyang gawin ang gamot, sinabi niya sa akin kung paano gamitin at kung ano ang dapat tandaan, at pagkatapos ay umalis. Old Master, alam mo na siya ay isang Sky Class, ako ay isang maliit na Earth Class, paano ko siya mapipilit na manatili? Walang magawang sabi ni Elder Zhu. Totoo yan. Napagtanto ng matandang master na si Zhao nakakatuwa kung iuuwi ni Kuya Zhu ang Sky Class na iyon. Napaisip siya. What about the potions? Anong sinabi sa'yo ng senior na yan? Bagaman mukhang maganda ang potion na ito, mayroon din itong fatal flaw. Iyan ay nangangahulugan na ang taong kukuha nito ay sasabog at mamamatay kung hindi ito gagana, sabi ni Elder Zhu. Kung ito ay gagana, lahat ay magiging maayos. May pagkakataon. Ano? May pagkakataon ba para sa bagay na ito? Iniisip ng matandang Hale na isang pagpapala para sa bahay na si Hale kung makakabawi si Elder B at makatuntong sa Sky Class, ngunit bago siya makapagdiwang, binuhusan siya ni Kuya Zhu ng malamig na tubig, na nagpakalma sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin kay Kuya Zhu. How come I've never heard of such potion? At most, hindi maganda ang effect o walang effect. How can you die? Oo, curious din ako. Si Elder Zhu, gayunpaman, ay nagsabi ng walang takot. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ko ito padalos-dalos na ibinigay sa aking pangalawang kapatid at direktang lumapit sa iyo. Naguguluhan din ako. Bakit kakaiba ang potion na ito? Maganda ang ginawa mo. Nasaan ang gamot? Tumango ang ama ni Ivan. Nandito na, maingat na inilabas ni Boss Zhu ang dalawang bag ng gamot sa kanyang bulsa at inilagay sa mesa. Matandang Milo, kunin mo si Sumaowang. Utos ng ama ni Ivan. Oo. Oo,
sagot ni Kuya Milo at mabilis na hinanap si Sumaowang. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok siya sa silid ni matandang Master Hale kasama si Sumaowang. Pagbati, matandang Master. Hindi alam ni Sumaowang kung bakit siya tinawag ng matandang Hale, kaya nagtanong siya ng mabuti, hinahanap mo ako. Sumaowang, tingnan mo kung ano ito. Itinuro ng matandang Hale ang 2 bag ng gamot sa mesa at nagpaliwanag, sinasabi na ang potion na ito ay tinatawag na barrier-breaking liquid. Pagkatapos, ipinaliwanag ng matandang master na si Hale ang mga epekto at epekto ng gamot. Ang ekspresyon ni Sumaowang Hale ay napaka-interesante. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganito. Ito ay hindi isang tableta, ito ay isang gamot lamang, at gayon pa man ito ay may isang mahiwagang epekto. Hindi pa niya ito narinig noon pa, ngunit ito ay isang bagay na ginawa ng isang Sky Class Master. Hindi niya pinangarap na maliitin ito. Maingat siyang naglabas ng malinis na mangkok, binuksan ang isang pakete ng gamot, at ibinuhos iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay wala siyang nakitang pahiwatig kaya nasabi na lamang niya, dating ulo, hindi ko rin moari kung ano iyon. Gusto kong subukan ito, ngunit hindi ako nang ahas. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ang aking pinakamalaking motibasyon. 2,578. Nais ni Sumaowang na dagdagan ang kanyang lakas upang masira ang armband, ngunit ang gamot ay masyadong misteryoso at may posibilidad na mamatay. Mas gugustuhin pa niyang hindi masira kaysa subukan ito. Ang kanyang mga meridian ay buo pa rin, kaya hindi ito katumbas ng panganib. Natural na alam ng matandang Hale kung ano ang iniisip ni Sumaowang. Nang makitang hindi niya masabi kung ano ang gamot, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, lumiwanag ang kanyang mga mata at nilingan niya si Kuya Zu. Kuya Zu, humihingi ka ng gamot na ito para gumaling ang kapatid mo, tama ba? Tanong ni Old Master Hale. Oo, ako nga. Matapat na sagot ni Boss Zu. Sige, dahil ganyan ang kaso, kunin niya. Sinabi ng matandang master na si Hale nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, makatuwirang sabihin na ang gayong mahalagang gamot ay dapat ibigay sa pamilya, ang isa ay para sa paggamit ng nakatatandang bi at ang isa ay para sa pag-iingat, ngunit dahil nahanap mo ito, hindi ko maaaring hayaan kayong masiraan ng loob, kaya babalikan ko kayo, hayaan siyang uminom nito sa lalong madaling panahon. Ito. Namula ang mukha ni Elder Zu. Inaasahan niyang mangyayari ito, at bahagi lahat ng iyon ng plano ni Yasi, ngunit hindi pa rin niya maiwasang magalit sa walang hiyang mga salita ng matanda. Ang 2 magkapatid ay nagtatrabaho sa Hidden House Hale sa loob ng maraming taon. Nagbigay sila ng maraming pagsusumikap, ngunit hindi lamang hinayaan ng matandang Hale na subukan ng pangalawang zoo ang gamot, kahit na walang kahihiyang sinabi niya na ang parehong mga gamot ay mapupunta sa pamilya, at binigyan pa si Kuya Zu ng isa na parang nagbibigay siya ng limos. Hindi kaya kung walang side effect ang gamot, hindi siya bibigyan ni Old Master Hale ng kahit isang bahagi. Sa isiping iyon, ang puso ni Elder Zu ay napuno ng kalungkutan. Tila ang pag-asa kay Terence ay isang matalinong desisyon. Ang paglilingkod sa 2 taong ito mula sa bahay ni Hale ay hindi magtatapos ng maayos. Bilang isang aso, kailangan niyang magkaroon ng dignidad. Anong problema, Kuya Zu? Ayaw mo. Kung ayaw mo, hahanap na lang ako ng random na disipulo ng pamilya Hale at hahayaan siyang kunin, ngunit sa oras na iyon, walang bahagi para kay Leroy. Nakita ng matandang Hale na medyo nag-aatubili si Elder Zu, kaya binyantaan niya ito. Hindi naman sa ayaw niyang humanap ng alagad para subukan ito, pero 2 bahagi lang ng gayuma. Kung sinubukan niya ang isa, kanino niya ibibigay ang isa? Sa pangalawang zoo o nakatatandang B? Dapat ay ibinigay niya ito sa pangalawang zoo, dahil hiniling niya ito. Hindi niya ito itinago, bagkus ay agad niyang iniulat sa bahay. Gayunpaman, mas mabuti para sa bahay na ibalik ang lakas ng nakatatandang B. Kaya't walang pagpipilian si Lolo Hale kundi hayaan si Zu na maging test subject.
Maaaring sabihin ng isang tao na naplano na niyasi ang kanilang sikolohiya, at lahat ay nangyayari ayon sa kanilang imahinasyon. Ako. Payag ako. Huminga ng malalim si Elder Zo at tumango. Orihinal, hiniling ko ang gamot na ito para sa aking pangalawang kapatid para mabawi niya ang kanyang mga meridian. Dahil nasa ganitong estado na siya, sa halip na patuloy na mag-aksaya ng kanyang oras sa ganito, mas mabuting magkaroon ng saloobin ng tagumpay man o kamatayan at hayaan siyang subukan. Buti naman nakakapag-isip ka ng ganito. Tumango si Old Master Hale bilang kasiyahan, pagkatapos ay nagsabi, Elder Zo, bakit hindi mo agad anyayahan ang iyong kapatid? Sige, ihahatid ko siya ngayon. Tumango si Boss Zo at mabilis na sinabi. Kuya Milo, dalhin mo rin si Kuya B. Tumalikod si Old Master Hale at tinuruan ang matandang Milo. Oo, matandang master. Mabilis na tumango si Elder Milo, ngunit nakaramdam siya ng kaunting pait sa loob sa mga araw na ito, dahil sa pinsala ni Kuya B, pinalitan niya ang posisyon ng nakatatandang B sa pamilya, na naging isa sa mga pinakamalapit na tao sa matandang Jow. Ano ang gagawin niya kung bumalik si Kuya B? Ayaw niyang mawala ang posisyong pinaghirapan niya. Ngunit hindi siya maaaring sumalungat sa kagustuhan ng matanda, kailangan niyang makakuha ng Elder B. Ngunit pinag-isipan niya ito kaagad sa pag-alis niya. Totoo, nakabawi si Elder B, pero papasukin din niya ang Sky Class. Magagawa pa rin kaya ng Sky Class na pagsilbihan ang matandang Hale tulad ng dati. Halatang imposible dahil siya ay Sky Class, tiyak na gusto niyang ipagpatuloy ang pagsasanay. Kahit na ang matandang Hale ay hindi na siya hinayaan na gawin ang mga gawaing ito pagdating ng oras, ang mga bagay na ito ay babagsak pa rin kay Kuya Milo. Sa pag-iisip nito, naging masaya ang matandang Milo. Hindi nagtagal, dumating ang pangalawang Zo at ang nakatatandang B, parehong naka-wheelchair. Nakakalakad na si Second Zo, pero ayaw niya. Naunawaan ng lahat na ang isang practitioner ay magiging lumpo, at lahat ay masisira. Lalong gising si Elder B, ngunit ang kanyang mga mata ay lumubog na parang isang lalaking hindi nagpapahinga ng ilang araw, ang mukha ay dilaw at payat. Gayunpaman, nang mabalitaan niyang may gamot na makakatulong sa kanyang paggaling, ang kanyang mga mata ay kumislap sa kakaibang liwanag ng kagalakan. Bagamat medyo masaya rin si Leroy, alam niya na siya ay isang tester. Ang kanyang mga mata ay kumikislap pa rin sa tensyon at pag-aalala paminsan-minsan. Ang mga banayad na ekspresyong ito ay nakita din ni Master Hale. Bagamat wala siyang pinaghihinalaan, mas napanatag siya nang makita niya ito. Second Kuya Zo, andito na po yung potion. Grabe yung effort ng kapatid mo para makuha yon. Sana wag mong sayangin. Habang nagsasalita ang matandang master na si Hale, ipinasa niya kay Kuya Milo ang isa sa mga bowl sa pangalawang kapatid na si Zo. Huminga ng malalim ang pangalawang kapatid na si Zo at kinuha ang mangkok ng gamot. Bakas ng determinasyon, ang sumili sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay itinaas niya ang mangkok at ininom ang gamot sa loob. Hu. Biglang nanginig ang kamay ni Leroy, at ang mangkok ay nahulog sa lupa at nabasag. Bigla ding namula ang mukha niya. Bagamat nakahanda na ang kanyang pag-iisip at alam niyang siguradong magiging maayos ang kanyang ininom, ang sakit ng kanyang katawan ay nakahinga pa rin siya ng malamig na hangin. Ang masakit na ekspresyon ni Second Zo ay nakita ng lahat, at lahat sila ay may iba't ibang ekspresyon. Si First Zo ay labis na, nag-aalala, habang ang matandang Hale, sumaowang, Elder Milo, at Elder B ay inaabangan ito. Kahit na ang pangalawang Zo ay nasa sakit, alam din nila na napakasakit na ayusin ang mga meridian, at napakahirap na masira ang hadlang. Ito ay normal. Hanggat hindi siya namatay at nakakapit, kalahating tagumpay na siya. Hindi nagtagal, bumangon ang mga puting usok mula sa ulo ni Leroy. Namula ang kanyang mukha, at humihingal siya ng malakas. Huhuhuho, nanggagaling sa bibig niya. Nasasaktan siya hanggat kaya niya. Makalipas ang mahigit isang oras na paghihirap, biglang tumayo ang pangalawang kapatid na si Zo at sumigaw, Pagkatapos ang kanyang mukha ay unti-unting namula at normal, at ang kanyang buong pagkatao ay tila mas energetic sa isang iglap. 2,579.
Sa katunayan, ang pangalawang kapatid na si Zo ay palaging napaka-energetic. Ang dating pinsala ay isang disguise lamang, ngunit ang sakit ay hindi isang pagbabalat kayo. Tama si Terence na gagawa ng lason na iparamdam sa mga tao na nasa bingit na sila ng kamatayan. Ang sakit ay hindi nabawasan kahit na pagkatapos uminom ng antidote. Kaya lang nagtagumpay ang panlunas sa lason sa huli. Muling sumigaw si Leroy, sobrang komportable at masaya ang pakiramdam matapos malagpasan ang antas na hadlang. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang lakas bilang isang Earth-class early phase, I'm fine, and I've actually broken through. Tapos na. At nakalusot siya. Maliban kay Kuya Zo, nanlaki ang mga mata ng iba. Hindi nila inisip na totoo ang gamot, talagang inayos nito ang mga meridian ni Pangalawang Zo, at hinayaan siyang masira ang harang mula sa Mystic hanggang sa lupa. Magandang gamot, magaling talaga itong gamot. Gusto ko ring kunin. Sabi ni Elder B, nanginginig ang boses. Teka. Biglang nagsalita si Elder Zo. Oh. Hihilingin pa lang sana ng matandang Hale kay Kuya Milo na ibigay ang isa pang mangkok kay Kuya B nang marinig niya ang boses ni Kuya Zo. Malungkot siyang lumingon at sumimangot. Elder Zo, anong problema? Old head, ngayon mo lang nakita. Bagamat naka-recover na ang pangalawang kapatid at nalagpasan ang level barrier, sobrang sakit. Hindi naman siya kasing sugat ni Kuya B, at sobrang sakit na niya natatakot ako na hindi ito matik ni Elder B. At saka, who knows kung magkakaroon ng side effects. Kailangan ba nating mag-observe sandali? Matapos marinig ito, medyo nalungkot ang ama ni Ivan. Matandang Zo, ayaw mo bang ibigay ito kay Kuya B dahil nakita mo kung gaano ito kaganda? Sinasabi ko sa iyo, hindi mo maaaring magkaroon ng ideyang ito. Hindi mo alam ang epekto ng Gayuma at lumapit sa akin para tanungin si Sumaowang na tingnan. At noong hiniling ko sa pangalawang kapatid na si Zo na kunin ito, ayaw mo rin. Ngayon na ang epekto ay mas mahusay, gusto mo bang itago ito para sa iyong sarili? Ako. Hindi ko talaga sinasadya iyon. Mapait na ngumiti si Elder Zo at umiling. Sige, tama na hingi na lang tayo ng opinyon ni Kuya B. Inip na ikinaway ni Old Master Hale ang kanyang kamay. Elder B, ano ang ibig sabihin nito? I want to take it now. Old Master, you know that I'm better off dead than alive in my current condition. I don't want to delay my recovery to serve the family. Dagdag pa, mas malakas ako kaysa sa kapatid ni Zo dati kung magagawa niya ito, walang dahilan na hindi ko magagawa. Sabi ni Kuya B. Okay, pero paano ito? Sumaowang, suriin mo si Second Zo at tingnan kung may mali sa katawan niya. May side effect ba? Pinag-isipan ito ng matandang Hale mula sa lahat ng anggulo at lumingon kay Sumaowang. Oo, Master. Si Sumaowang ay hindi kasing galing ni Terence, ngunit nasusuri pa rin niya ang katawan ni Pangalawang Zo. Kung may nakita siyang mali, ang Pangalawang Zo ay magiging maayos, ngunit maaaring hindi niya ito magamot. Kaya, sumumpa si Sumaowang, imposibleng makatakas sa aking mga mata. Pagkatapos nito, sinimulan niyang bigyan ng komprehensibong pagsusuri ang pangalawang kapatid na si Zo, ngunit huli na ang kanyang pagsusuri. Kung hindi siya nag-check ng mas maaga, baka makita niyang gumaling na talaga ang injury ng pangalawang kapatid na si Zo. Ngunit ngayon, kung ang pinsala ay hindi ganap na nakuhang muli, magkakaroon ng problema. Bukod dito, ang lason ay nawala, at ang antidote ay nawala. Ang kanyang lakas ay talagang bumuti, kaya kung ano ang maaari niyang malaman. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng mahabang panahon ng inspection, sinabi ni Haring Medicina Hale na may masayang ekspresyon, Older Master, normal ang katawan ni Pangalawang Zo. Walang kakaiba dito. Siya ay puno ng lakas at ang kanyang mga meridian ay buo. Walang sequelae. Ay, mabuti naman. Kung ganoon, ibigay natin kay Elder B ang isa pang mangkok. Tumango ang matanda. Oo. Mabilis na dinampot ni Elder Milo ang isa pang mangkok at ibinigay ito kay Elder B, na itinaas ang kanyang ulo at nilagok iyon ng walang pag-aalinlangan.
Ang reaksyon ni Elderby ay kapareho ng pangalawang kapatid na si Zoe. Nanginginig ang kanyang kamay at nahulog ang mangkok, at naging kulay ube ang kanyang mukha habang hinihingal siya sa sakit. Matapos ang nangyari kay pangalawang Zoe, ang masakit na ekspresyon sa mukha ng nakatatandang B ay nakita ng lahat, at hindi sila masyadong nag-aalala. Ngunit ang dalawa lamang ang nakakaalam na habang ang sitwasyon ng nakatatandang B ay pareho sa pangalawang Zoe, ang mga resulta ay naiiba. Kung hindi uminom ng antidote si Kuya B, mamamatay siya. Sigaw ni Elderby, lalong namutla ang mukha. Ang iba ay hindi tumutol, bagaman ito ay katulad ng noong kinuha ito ng pangalawang kapatid na si Zoe, walang gaano. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras, habang inaabangan ng lahat na makitang ganap na makabangon ang mga meridian ng nakatatandang B at makatuntong sa kaharian ng langit, bigla siyang nagpakawala ng matinis na sigaw o bang! Nagkaroon ng malakas na ingay, at bumulwak ang dugo mula sa mata, tenga, ilong, at bibig ni Kuya B. Bumagsak siya sa lupa, na parang hindi na niya kinaya. Ito. Maliban sa matandang Zoe at pangalawang Zoe, lahat ng iba ay natulala. Ano ang nangyayari? Paanong biglang namatay si Kuya B? Anong nangyayari? Si Old Master Hale ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Puno ng galit at pamamaos ang boses niya. Kuya Zoe, anong nangyari? Paano namatay si Kuya B? Ako. Hindi ko alam. Nagpapanik din si Elder Zoe, na puno ng pawis ang kanyang noo. Kailangang aminin ng isang nakatatandang Zoe na magaling umarte. Nagawa niyang ganap na ilarawan ang kanyang kamangmangan at takot. Gayunpaman, hindi nakapagtataka. Siya ay umaarte sa harap ni Lorilyn at ng kanyang anak sa lahat ng mga taon na ito. Kung hindi lang siya magaling umarte, matagal na siyang na-expose. Hindi niya nagawang lokohin si Terence sa huli, ngunit iyon ay dahil may cheat si Terence na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lakas ni Boss Zoe. Gayunpaman, hindi na naghinala ang matandang Hale kay Boss Zoe. Hindi na siya matatakot kung may problema kay Boss Zoe. Bakit siya matatakot kung alam niyang lasunin niya si Kuya hanggang mamatay? Sinimulan na ni Sumaowang na suriin ang kalagayan ng nakatatandang B. Nakakunot ang noo niya habang isinasagawa ang autopsy. Si Sumaowang ay talagang isang mahusay na tao. Maaaring paulit-ulit siyang natalo kay Terence, ngunit sikat pa rin siya sa antas ng Hidden House. Kung hindi sana ganoon kataas ang pag-asa ni Lolo Pai sa kanya noong nasugatan si Shelton. Sumaowang, anong nangyayari? Paano namatay si Kuya B? Ang ekspresyon ng matandang master na si Hale ay sobrang pangit. 2,600. Hindi ito hanggang sa mawalan ng katinoan, ngunit nakakalungkot pa rin ang nakatatandang B ay kasama niya sa loob ng mga dekada, at ngayon ay patay na siya. Paano niya matatanggap iyon? Dati, kahit nasugatan siya, pakiramdam niya ay may pag-asa pang gumaling. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mahusay na tableta sa pagbawi ay hindi maabot, hindi imposibleng makuha ito. Pero ngayon, patay na ang tao. Walang paraan upang mabuhay muli. Old Master, sa nakikita ko, ang dugo ni Elderby na Chi ay malamang na sumabog mula sa bigong breakthrough. Ito ay isang pangkaraniwang pangyayari kapag ang isang practitioner ay sumusubok na makalusot ng malakas. Si Sumaowang ay bihasa sa medisina, lalo na sa medikal na larangan ng mga magsasaka, at ang pagkamatay ng nakatatandang B ay hindi karaniwan. Kapag ang isang magsasaka ay lumalabag, magkakaroon ng mas marami o mas kaunting panganib. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay isang hakbang na lamang, kaya ang panganib ng paglusob ay medyo maliit. Sa karamihan, mabibigo silang makalusot, ngunit tiyak na hindi sila mamamatay. Ang tinatawag na forced breakthrough ay kapag ang ilang mga magsasaka ay umabot na sa isang tiyak na edad at alam na hindi sila mabubuhay ng matagal. Kung ang kanilang lakas ay hindi umabot sa susunod na antas, sila ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Sa makatuwid, pipiliin nilang pilitin ang kanilang tagumpay sa oras na ito. Sa madaling salita, ang taong ito ay medyo malayo pa mula sa paglusob, ngunit dahil wala siyang gaanong oras, gumamit siya ng ilang uri ng lihim na pamamaraan upang pilitin ang kanyang sarili na makalusot. Ito ang tinatawag na life and death seclusion. Kung hindi siya nakalusot, mamamatay siya.
May kaunting alam si Sumaowang Hale tungkol sa kababalaghan ng kamatayan pagkatapos ng buhay at kamatayang pag-iisa. Nabigo ang breakthrough. Hindi pa ito nakita ng matandang Hale, ngunit narinig na niya ito. Lamambat ang mukha niya nang marinig ang conclusion ni Sumaowang. Naalala niya ang sinabi ni Elder Zhu sa kanya noon at lumingon sa kanya. Elder Zhu, ito kaya ang maalamat na gayuma na ginagamit upang pilitin ang isang pambihirang tagumpay at pumasok sa isang buhay o kamatayang pag-iisa. Ako. Hindi ko alam. Ang mukha ni Elder Zhu ay namutla. Ang Sky Class Master lang ang nagsabi sa akin na siya ay gagaling at makakalusot, o mamatay. Sigurado yan. Tumango ang ama ni Ivan. Ngayong naisip niya ito ay katulad ng pag-iisa sa buhay at kamatayan. Hindi na lang niya inisip noon. Forget it, I don't blame you for this. Hindi mo rin alam. Salamat sa iyong pag-unawa, matandang guro. Nakahinga ng maluwag si Elder Zhu at nasa sabik na sinabi. Sa hitsura nito, ang pangalawang Zhu ay kumapit, ngunit ang Elder B ay hindi. Sai, ang buhay ay talagang hindi mahuhulaan. Ngunit ito ay isang bagay pa rin upang ipagdiwang, sabi ni Lolo Hale. Ang aming nakatagong bahay na si Hale ay may isa pang Earth Class early phase, ito ay isang magandang bagay. Salamat sa tiwala, Master. Gagawin nating magkakapatid ang lahat para mapagsilbihan ang pamilya. Sabi ni Old Zhu at pangalawang Zhu. Ngunit sa loob, walang pakialam si Boss Zhu. Ngumiti siya ng malamig. Ano ang silbi ng pagtatrabaho para sa kanya? Magsisimula na tayo kay Boss Terence. Ito ang aming bahay na sekreto ni Hale, malamang ay ayaw ng Sky Class Master na pag-usapan natin ito. Saglit na nag-isip ang ama ni Ivan at nagutos, Elder Milo, mangyaring bigyan ng maayos na libing si Elder B, siya ang bayani ng ating nakatagong bahay na si Hale. At pangalawa Zhu, dahil gumaling ka na, makakasama mo na si Irving mula ngayon. Elder Zhu, dapat kang bumalik sa Starfield para alagaan si Lorilyn. Oo. Sumangayon ang lahat, at nakahinga ng maluwag ang dalawang Zhu. Tila hindi masama ang ideya ni Yasi, matagumpay na nilinlang ang matandang Hale at ang gamot na si Haring Hale. Gayunpaman, si Elder B ay medyo malas, siya ay namatay na may panghihinayang at panghihinayang. Sa Starfield, natanggap ni Cody ang babala ni Theophisto. Malapit na siyang magalit. House Zhu ay isang maliit na bahay lamang sa Starfield, isang maliit na bahay na hindi man lang dapat banggitin. Wala sila kumpara sa kanya, tao lang sila tulad ni Fabay. Gayunpaman, nakatayo si Terence sa likod ni Theophisto, kaya hindi sigurado si Cody kung ano ang ginagawa ni Theophisto. Nagtanong siya ng higit pang mga detalye at napatalon sa gulat. Ideya ni Terence, kung tutusin siya ay inayos para sa isa sa kanyang mga compound, ang Hidden House Fuller, na pumalit sa ilan sa negosyo ng Cody. Dahil dito, labis na nanlumo si Cody. Paano naging tagasunod ni Terence ang Hidden House Fuller? Maaaring mas matigas si Cody kung si Theophisto lang masasabi niyang hindi masyadong malapit si Terence sa House Zhu, na tumatakbo lang sila na parang mga aso. Si Cody, sa kabilang banda, ay hindi kayang labanan ang nakatagong bahay na si Fuller ng mag-isa, kaya't iniulat niya ang sitwasyon kay Irving sa sandaling tapusin niya ang tawag, humiling sa kanya na magdesisyon. Hello! Tuwang-tuwa si Irving na magkaroon ng isa pang Earth-class fighter. Siya ay isang Earth-class fighter mismo, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay halatang hindi kasing husay ng iba. Ang lahat ng ito ay binuo mula sa mga table tasks, at wala siyang tunay na karanasan sa labanan. Siya ay masaya na ang pangalawang Zhu ay sumama sa kanya. Cody, ano ang problema? Master Bing, si Theophisto ay pumunta ngayon sa akin. Ipinaliwanag ni Cody kay Irving na si Theophisto ay kumakatawan kay Terence at sa Hidden House na si Fuller upang kunin ang negosyo ng Starfield City. May mga share siya sa entertainment industry noon, at bagamat hindi siya sumali sa negosyo, mayroon pa rin siyang mga libreng share. Hindi siya pumayag na umalis na lang. Ano? Ang Hidden House Fuller ay naging tagasunod ni Terence. Si Irving ay nagulat at nagalit sa ulat ni Cody. Hindi niya akalain na ang Hidden House na si Fuller ay makakasama ni Terence. Dahil dito ay medyo hindi siya makapaniwala.
Totoo ba ang balitang ito? I'm not too sure, but Teofisto said it with such confidence. Hindi siya magbibiro tungkol kay Terence at sa Hidden House Fuller, di ba? Wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Hindi niya kayang saktan ang alinman sa kanila. Sabi ni Goldie. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagalit si Teofisto ay isang duwag, at hindi niya dapat sinabi ang anumang bagay tungkol dito. How about this? I'll give you the news. Ibinaba ni Irving ang tawag at tinawagan si Norton Fuller. Sa puntong ito, natanggap ni Niao daw ang desisyon mula sa kanyang pamilya, at ngayon ay opisyal na siyang tagasunod ni Terence. Pinunasan ni Niao daw kiyang ang pawis sa kanyang noo, nakahinga ng maluwag na wala siyang ginawa kay Terence. Ilang beses na siyang naghapunan kasama si Tiger at Benjo, ngunit hindi siya kailanman nasangkot sa alinman sa mga laban. Pagkatapos ng hidwaan sa simula ng semestre, kinumpirma niya na wala siyang ginawang anuman kay Terence, at nakaluwag iyon. Maaaring siya ang magiging pinuno ng Hidden House na si Fuller, ngunit alam niya ang kanyang lugar. Hindi siya isang high-level practitioner, at kailangan niyang umasa sa kanyang dalawang nakababatang kapatid na lalaki. Kung hindi siya aprubahan ni Terence, ang kanyang posisyon bilang pinuno ay 120% mawawala. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.